within the country, yun ay dadaan lahat sa DOE. So, kumbaga si DOE, nasa kanya lahat yung mga ah, plans at the same time yung mga basin or nasa kanila yung record kung saan ah, maraming kung saan yung kumbaga na-explore na nila yon dati tapos meron na silang data regarding kung saang areas sa country nandoon yung ating mga basin or yung mga sedimentary basin natin na may promising na amount ng petroleum or ng oil and gas. Ano po, so kaya if familiar kayo dun sa hindi ko alam kung yun pa rin yung tawag sa thesis na gano'n. Nung batch kasi namin, ang tawag niya ay Field Development Plan. So, kumbaga, mag-analyze ka ng isang field and then mag, 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 mag suggest ka ng mga methods on how properly to obtain or ano yung pinakamagandang method on how to obtain the oil and gas in that field. So, hindi ko sure kung ganun pa rin yung tawag, pero yun sa amin, field development plan. And kung gusto ng ganong type ng thesis is dun kukuha ng data sa DOE. Hindi ko lang paalala kung ang title ng thesis nila sila Alaysa yata yon yung unang batch sa inyo. So, parang ganun kasi yata yung ginawa nila. So, meron silang basin na in-analyze and then binigyan siya ng mga uh, kung paano nila ma-obtain yung oil and gas doon sa area na yon. So, hindi ko lang na-read yung title, nabasa yung title, pero somehow parang ganun yung idea ng thesis nila. Ayan. Okay, so aside from that, kay DOE din tayo kukuha ng mga service contracts. Ano po, so kumbaga, sila yung ah, kumbaga inaalaw ng government na mag-enter sa service contracts yung mga private companies para sa in relation to exploration, development hanggang production. So dun sa contract, it outlines the terms and condition, including yung sharing ng revenues and ano yung responsibilities ng bawat isang party. So, dito din nakasaad sa service contracts yung mga royalties
Uy guys, kanina pa ba ako na-disconnect? Yes. Putik. Kanina pa pala ako na-disconnect. Saan part tayo? Hanep, di ko kasi kayo makita. So, ulitin ko na yung mga pinagsasabi ko kanina. Nasaan na tayo? Nandito na tayo sa licensing? O di tayo mabot dyan? Sa may dyan Hello? muna sa Dito licensing na. po. Okay. Yes po. Ano ba yan? Dito ako na kanina sa number 5. Okay. Sige, balik tayo. So, sa licensing and permit, guys, in short, dito, if magkakaroon ng exploration project here in the country, dadaan sa DOE, which sa DOE nga kinukuha yung mga data na meron na tayo initial data regarding sa isang sedimentary basin or dun sa field na pag-exploran. Ano po, so si DOE, kompleto na sila, meron silang mga details na yan. So, kayo ba yung kasama dun? Oo, tayo yon yung sa Dalampasigan. Naalala nyo yon yung last year, di ba may nag-talk na taga-DOE and pinipresent niya yung mga details regarding sa mga basin na meron na silang data. Ayun, so kumbaga sila, kompleto na sila sa data and information. Ang kulang sila sa mga pag-explore is yung hindi kasi kaya ng budget natin sa Philippines. Hindi kaya o hindi talaga yung budget na magagamit if mag-explore. So that's why yung government natin, binibigay nila yung burden na yon sa mga private companies. Halimbawa, kung ako si Shell and then gusto ko mag-explore, yung gastos in terms of exploration ay cover ni private company. Tapos, ang mahirap pa doon is yung sharing ng government natin in terms of revenue. So kahit na covered ni private company yung exploration, lahat ng mga materyales na gagamitin, mga pasahod sa employees, sino yung mga group of people na magre-research or magko-conduct ng study doon. So yun ay covered lahat ni private company. And in terms of revenue sharing, I think 60% ang mapupunta sa government and then 40% lang yung kikitain ni private companies. Kaya mapapansin nyo, less yung mga companies na nag sa atin, nag-invest. It's because yung gastos mo pa lang is sa tingin nila hindi na siya profitable. Kumbaga maggastos ka ng malaki pero you can make sure na magbabalik sa'yo yung mga ginastos mo. It's because una pa lang is malaki na yung hinihinging share ni government, which is I think good naman siya na malaki yung hinihingi nila kasi resources natin yon sa country. Ang hindi lang good is hindi natin sigurado kung saan napupunta yung mga binabayad sa kanila. So if you watch the latest news, kumbaga nagkakaroon tayo ng mga hearing and yung mga key state, yung mga nagsasalita sa hearing is nagda-drop na sila ng names. So hindi na natin masabi kung sino yung nagsasabi sa kanila ng totoo. Anyway, in terms of exploration, yun yung nagiging problem sa country natin. Kaya kokonti yung mga petroleum companies na pumapasok. Kung mapapansin nyo, big players lang masyado yung nag-invest kasi sila yung may kakayanan and budget na masustain yung project. Ayan. Pero in terms of, halimbawa, mga downstream related projects like magbibuild ng depot, mag-create ng planta, ay magde-develop ng planta, dito hindi na applicable yung mga revenue sharing kasi once masambit mo lang yung mga required permits and kung ano yung babayaran mo related sa mga taxes, you're good to go. Pwede na mag-start yung project. Compared, ibang usapan kapag exploration since kukuha ka ng natural resources sa ating country. Ayan. Okay. So, if mga exploration related project
usually nagkakaroon ng service contracts sa country, which doon sa service contracts naka-assign ano yung or naka-indicate ano yung percentage na kikitain natin, ano yung mabe-benefit ng country natin regarding this exploration project. At the same time, ano yung mga terms and condition, ano yung mga ah, termination in case paano mato-terminate yung contract, if ano yung mga grounds for termination ng contract. Ayan. So, lahat yun naka-indicate dun sa service contract. So, in terms of environmental protection, part ng pagbe-build ng project sa country, kailangan mag-submit ng environmental impact assessment. So, kumbaga, ito yung hindi ka lang manggagaling sa DOE, pupunta ka rin sa DENR kasi since magtatayo ka ng depot doon o magsisimula ka ng isang project, maapektuhan yung ating environment. So, kung nanonood din kayo ng news, may mga issues ngayon na related sa hindi pag-submit doon sa or hindi pagsunod doon sa mga regulations ni DENR. Ayan, so part kasi noon, kapag magtatayo kayo ng project, kailangan nyo mag-submit ng environmental impact assessment. So kumbaga ididikta nyo doon lahat ng mga apektado or ilang puno yung mapuputol, ilang hectares ng land ang tatayuan ninyo, ano yung mga nearby communities na maapektuhan if sakaling magsimula na yung project. And siya ba ay makaka-harm sa ating environment o ano yung gagawin ni company to lessen yung harm na mangyayari sa environment. So, required yon si environmental impact assessment as processing ni DENR. Kasi doon malalaman kung ma-approve yung project. Kasi depende siya kung ano yung state doon sa impact assessment. Eh ma'am, paano kung hindi naging honest yung company? Paano kung wala lang, sinabi lang nila less lang yung harm, pero based sa report, sobrang lala pala nung mga nangyayari regarding doon sa mga kumbaga malaki yung epekto niya sa mga communities. So guys, yun namang environmental assessment, part ng job ni DNR is to check, to verify if tama ba yung mga nilagay nila doon sa mga forms na yon. So kumbaga meron sila dapat na separate investigation to verify if tama yung claims nila. Ano po? And also to make sure if totoo ba na nagpo-follow ng regulation si company. Ayan. Okay. So, marami pang permits na required bago mag-start ang isang project. So, isa lang ito si impact assessment. Kumbaga siya yung highlight ng project kasi without this, hindi talaga magpo-pursue yung project. So, kumbaga yung ibang requirements, pwede mo siyang kumbaga pwede siyang ma-late or pwedeng late mo na siya maipasa. Pero si impact assessment, kumbaga siya yung magdidikta kung katuloy-tuloy ba yung project ninyo o hindi. Ano po? Okay, next, consumer protection. Ito naman in related sa prices. So, itong law na yung pinag-uusapan natin ngayon, ano nga tawag dito? Si Republic Act number 8479. Siya din yung nagme-make sure na yung prices ng petroleum products natin is fair within the country. So, kaya mapapansin nyo sa balita, laging ine-mention yung mga related sa rollback or magtataas ba yung presyo ng gasolina. Kaya ina-announce siya doon kasi yun yung mga nagiging guide or baseline ni private companies in terms doon sa pagbebenta ng gasoline. Ayan. Next, enforcements and penalties. So usually, yung compliance natin, hindi lang siya kay DOE and DRC, kailangan din kasama si DENR to make sure na nagko-conduct sila ng inspection, audits, and even investigation
to ensure that these companies follow in our rules. Ano po? Ayan, so meron din siyang penalties, ano po, and sanctions, depende dun sa violation na nagawa ng mga private companies. So, ayan. Next natin ay future amendments of law. So, as you can see, may mga law na ina-amend siya as time goes by kasi hindi na applicable yung mga dating regulations. So, kumbaga para makasabay siya ay, wala akong audio. Alam ko nga kung saan ako natapos. Wala namang audio. Okay, balik. Ayan, so dito na tayo sa future amendments. Ayan, so this law is for future, pwede siyang i-amend. Pwede siyang i-amend ng government natin, depending dun sa current needs ng country natin. So, maganda siyang practice actually kung i-amend siya kasi as time goes by, nag-iiba yung mga needs ng country natin. Nag-iiba din yung mga yung situation kung nasan tayo ngayon. So, maybe there are laws na hindi na applicable kung nasaan tayo ngayon. So, ang ano lang kapag mag-amend, they have to make sure na bawat piece or bawat statement dun sa law is bubusisiin nila ng maigi kasi mahirap ma-misinterpret yung mga batas, ano po. So, baka mamaya contradicting din siya sa ibang law na naipasa na. So, kung sakaling ma-amend sana siya is busisiin nila ng maigi. Kasi may mga technologies din tayo ngayon na syempre kailangan din isama dun sa pag-create ng law. Ayun, lalo na yung rising of AI, ano po. So, ma'am, paano siya naging connected dito sa atin sa petroleum industry? So, syempre, yung mga paggamit ng AI, improvements na yon ng mga companies to ensure na maging seamless yung transactions nila. So, maganda maisama siya sa amendments ng law para ma-regulate yung paggamit natin ng AI tools. So, sa US, I think meron na sila, nagsisimula sila mag-implement ng if narinig nyo na siya, nag-implement sila ng isang sector doon sa company na meron dapat sila na Chief AI Officer. So, kumbaga para siyang CEO pero in-related doon sa AI technologies ni company. So, if I'm not mistaken, nagsisimula sila na sila mag-nominate sino yung mga Chief AI Officers even sa loob ng kanilang dito sa loob ng kanilang government body. Kumbaga nag-a-assign na sila. Kasi naging part siya ng report ko dati sa Masteral, yung in terms of leadership, rise of AI, chief AI officers. So, kasi nga, since yung mga companies na to, nag-invest na sila sa mga AI tools and nagtitrain sila ng AI. So, the more na matrain yung AI, mas nagiging magaling siya.
So, ikumpara nyo siya dati. Dati may AI na. Hindi lang siya available sa public kagaya ngayon na meron na tayong ChatGPT. So, may AI na ginagamit na siya mostly ng mga companies as aid doon sa kanilang mga processes. Pero since nga nilabas sa public yung AI, nagagamit nyo na yung mga ChatGPT, mas natitrain siya, mas nagiging accurate siya. Kaya the more na gamitin siya, mas nagiging matalino siya. And yun yung kailangan natin na magawa, maging part din ng rule natin or maging part ng law natin yung pag-train ng AI. Kung saan siya ginagamit. Ayan, lalo na may mga companies na gumagamit ng AI in terms of forecasting, lalo na sa mga pag-create ng predictions sa company nila, even nga yung paggawa ng mga orders, 'di ba? Ngayon manually niyo siya ginagawa, kayo yung magagawa manually ng purchase orders. Sa ibang companies, they make it na AI na yung nag-generate ng mga purchase order and then dumadaan na lang siya sa mga tao for checking and for signatories. Ayun. So, kumbaga, if yung mga companies na to, hindi sila maggagamit ng AI, mas napapag-iwanan sila. Ayan, okay. So, importance of the Petroleum Act. So, using this law, it regulates the petroleum industry. We ensures that there is protection in our environment. At the same time, nare-regulate natin yung prices natin ng oil. Although mas mahal ngayon yung oil kumpara around 2016, kasi dahil ng additional tax doon sa mga petroleum products. So, naalala ko yung gasoline is 30 pesos lang. Tapos, after a year, naging almost 60 na siya, yung price na natin ngayon. It's because yung additional tax doon sa mga petroleum products. Ayun. Okay. Next tayo, ayan. So, there are also other laws related in the oil and gas sector. So, guys, pwede kayong kumain na habang nagkaklase kasi since lunch break na. So, ano pa yung mga laws na ito, ma'am? So, meron tayong Republic Act number 9136 related naman to sa electric power sector sa atin sa country. So, kumbaga, this establishes kung yung ERC to oversee the fair competition and regulate the electricity sector in the country. So, kaya merong regulations na sinusunod yung mga electric companies kung magkano per kilowatt hour yung singil nila. Also, we have Philippine Clean Air Act of 1999. So it ensures yung emissions, kumbaga nag-create sila ng emission standards for vehicle, and also dun sa mga industrial emissions. So kumbaga may regulation sila kung ano yung acceptable amount ng i-release nila sa environment. So as you can see then
Ayan, hello guys. Clinic po ako. And lumipat ako ng device na kasi na-disconnect ako sa tablet. Balik ko yung discussion kanina. Nandun na tayo sa ano, other law. Wait lang. Hindi pa mag-open tong ano. Entire screen. Window. Uy. Sorry, asa pa yun? Sa tinainay. And, okay. So, balik tayo. Ay, page na tayo. Level 19 na yun. Yan. So, dito na tayo kay... Teka, rinig po. Yes po, ma'am. Yan, okay. Thank you. Yan. So, dito na tayo kay Clean Air Act. Ayan. So, this law also regulates kung ano yung amount of gases na i-release natin sa environment. So, mapapansin nyo sa mga companies, meron silang flaring. Ano, alam nyo ba yung flaring? Yung nagbubuga sila ng usok sa sa environment. Kumbaga yun yung mga exit flue gas nila na sa exit flue gas nila. So, halimbawa, sa JG, mapapansin nyo, di ba, minsan malaki yung usok na nilalabas nila. Ano po? So, yung mga gas na yun, guys, siya ay composition na ng iba't ibang gases na ginagamit nila dun sa company. So, kumbaga, kung gumagamit sila ng mga nitrogen, mga oxygen, basta anything na ginagamit nila sa process nila, lahat yun, na-accumulate siya. So, para hindi maging at risk yung planta. Imagine if masyado kang maraming gases doon sa buong planta mo na pinapaigot-igot mo. Hindi siya piniflare. So, pwede siyang mag-cause ng explosion. Pwede siya sumabog kasi yung pressure na lahat. So, part na para ma-release yung pressure na yun, piniflare nila, kumbaga yun yung mga exit flue gas nung company. So, yung mga nilalabas nila sa environment, yun ay may regulations. Kumbaga, certain amount or may percentage ng amount ng gases yung allowed mo i-release sa environment. Maalala sa NBI, alam ko na nadaanan sa NBI, a certain amount na gases lang pwedeng, may percentage lang sila, yung pwede mong clear. Ayan, so kasi part yun ng ating Philippine Clean Air Act. Even sa mga vehicles, pag nakapag-try kayo magparehistro ng sasakyan, iba may emission testing na ginagawa before ka mag-proceed sa registration. So, kaya may mga emission test centers malapit sa LTO kasi you are required to, required kayo mapacheck kung ano na yung amount ng emissions ng nire-release ng inyong sasakyan, kung masyado ba siyang maitim na yung usok or hindi na siya pasok dun sa regulations natin sa country. Ayan. So, this ensures na minimize natin yung pollution sa ating air. Ayan. So, part din ng law na ito na mag-install ng pollution control devices to monitor yung ating air quality standards. Next is ecological solid waste management. So, ito,
the government requires for the companies to have a waste management system, kumbaga waste segregation, recycling, and proper disposal ng ating nung mga hazardous waste nila. So dapat meron silang proper handling and proper disposing, lalo na sa mga tawag dito, sa mga depots, so meron silang wastewater doon. So dapat na-u-utilize nila kung paano 'tong mga wastewater natin, kung siya ba ay allowed i-dispose sa environment. So actually bawal 'yun. Merong certain amount din, kagaya nung sa Clean Air Act, may certain amount ng chemicals naman dito kung ano yung present dun sa wastewater niyo. Kaya may mga companies guys na meron silang sariling wastewater treatment kasi before they release yung wastewater nila, tinitreat muna siya. Or sometimes this company reuses this water doon sa buong plant. Ayun, so kumbaga nire-reuse nila para ma-ensure na hindi din basta-basta siya nasasayang, at the same time nakakatipid din yung company, and it also saves the environment. Kasi imagine itong mga wastewater na ito, itatapon lang din siya sa ating mga bodies of water, rivers, sea. Ngayon, so kaya mapapansin niyo yung mga planta, malapit sila usually sa mga bodies of water kasi doon nila dine-dispose yung kanilang wastewater. So before nila i-dispose yun, may certain amounts yun ng chemicals na dapat present lang bago siya i-release. Kumbaga, safe pa siya sa sa ating mga fishes na present doon sa bodies of water na yun. Okay, so next. And so next ay sa tayo. Ayan, so itong okay. So si solid waste management, related siya dun sa mga solid waste. Ito pa lang next na law is yung regarding sa diniscuss ko, regarding wastewater treatments. Ayan, so magkaiba kasi kapag solid waste and yung mismong wastewater. Kapag solid waste, paano siya dinidispose? Siya ba ay may magko-collect na agency regarding dun sa solid waste nila? And also, sometimes itong companies na 'to may mga binabaon sila sa ilalim ng lupa, ayan. So, yun yung solid wastes. Next natin ay ang Philippine Clean Water Act of 2004. So, ito naman, yun nga regarding dun sa wastewaters na present sa mga companies, paano nila dinidispose yung kanilang wastewater. So, they are required to implement wastewater treatment facilities, and also they should regularly monitor yung kanilang water quality and pollution control measures, lalo na kung gumagamit sila ng hazardous chemicals. Ayan. So next ay Unified National Transshipment Act of 2015. So dito, this regulates the transshipment of cargo, including petroleum products, to ensure safety and compliance with national standards. So dito nakalagay kung paano i-handle and ita-transport, or kumbaga ito yung guide ng mga companies kung paano siya i-handle at ita-transport yung ating hazardous materials kagaya ng petroleum. Ayan. Next, some DOE Department Circulars or Order. Ayan. So, si DOE naglalabas sila ng Department Circulars. Kumbaga, nag-outline sila ng sarili nilang standards, and they are allowed to do that since sila yung in-appoint ng government as kumbaga, head ng nagma-manage ng energy resources natin sa country. So, nagagawa sila ng order regarding sa safety, environmental protection, and even operational procedures. So, next is National Building Code. So, ito naman ay presidential decree. Kumbaga, dito sa building code, set kung ano yung standards natin when building the construction, even the facilities. So hindi lang siya related sa oil and gas, overall construction, kahit anong construction man yan, construction hindi porket building code yung tawag, pang building lang siya ha.
basta construction siya ng facilities, hindi lang for oil and gas, even mga bridge, mga roads natin, kasama yon dito sa guide. Even yung mga footbridge, ayan. So, lahat ng i-build mo na sa construction, dapat nagpa-follow sa National Building Code natin. Ayan, so there are also local government codes, kumbaga, may mga local or mga LGU, local government unit, na naglalabas ng sarili nilang regulations, depending dun sa nasasakupan nila na province. So halimbawa, may mga province na nagse-set ng mga guide in terms of pagkuha ng mga license, pag-construct ng mga facilities, ng mga depot, ng mga plant. Kumbaga, iba pa yung ipapasa nyo for the local government, and then may LGU pa na magmo-monitor ng inyong construction. So example natin, not related in construction, yung paggamit ng plastic. Diba, there are cities here in the Philippines na nakaban yung pag-use ng plastic. So that it started with Batangas City na mapapansin nyo pag pamibili kayo, naka-brown paper siya. Pero pag punta kayo ng ibang city, allowed yung plastic, naka-plastic bag siya. So if punta din kayo sa mga Marikina, yan sa Pasig, so they follow din yung kung paano yung ginagawa sa Batangas City, yung bawal yung plastic. Ayun. So mapapansin nyo pag sa bayan bibili kayo, 'di ba, naka-brown paper yung mga lagayan. Pero pag punta kayo ibang cities, they allow the use of plastic. Ayan. Okay. So, kumbaga, yun yung example ko na these local government units can implement its own rules and restriction regarding kung anong makakabuti dun sa province na sinasakupan nila. Okay, lalo na kung yung province nila is maraming resources ng petroleum, so they are required to impose different sanctions if may mapansin silang hindi na sumusunod dun sa kanilang rules and regulation. Ayan, okay. So, itong case analysis 6, teka, basahin ko muna. Okay, so itong case analysis 6, hindi na ito sasagutan. So, ang sasagutan nyo na lang ay yung last na case analysis natin, yung case analysis 7. Okay, so 5 and 6 hindi na po gagawin. Okay, clear? Okay, next tayo. Last part na tayo. So, tatapusin ko na siya. Last 4 pages. Yan, pero mabilis na lang to. Last 4 pages. Ayan, okay. So, for next chapter, ito yung Petroleum Engineering, Professionalism, and Ethics. So, sinamahan ng professionalism and ethics sa inyong, dito sa POM, kasi ito yung pinaka halos real, kumbaga dito siya pwede i-insert itong topic na to. So, usually kayong mga engineering graduates, you have to follow some ethical consideration when building a plant or starting a project. So, di lang siya applicable sa mga may board exam. Lagi na sinasabi yon na kasi part ng kanilang license is yun, yung pagsunod sa code of ethics nila. Pero sa atin, sa petroleum industry, meron din tayong mga ganito, professionalism and ethics. Pero yung sa atin is implemented siya by the SPE sa ibang bansa. So wala lang siyang regulations actually here in the Philippines. Pero code of ethics meron tayo noon sa SPE. Yung SPE na ORCA. Ayan, yung international org. Ayan, okay. So, professionalism and ethics, ito yung foundation natin in responsible practice of our profession. So, this encompass our commitment to competence, integrity, accountability, while also adhering to ethical principles that ensure the safety, health, and environmental sustainability of certain activities related to petroleum industry. Ayan, so
minsan ang question kapag magsa-start ang project is this project ethical? Ano po, so kumbaga nagiging part ng decision kung siya ba ay ethical. Ano po, kasi minsan may mga projects na, ah, hindi nila kino-consider yung mga itong related sa ethics natin, and sometimes kapag since hindi nila yun na-consider, nagre-result siya into unsafe projects. Ano po? So in the past, there are projects na nagkaroon ng mga nagkaroon ng accidents or nagkaroon ng mga incidents dahil hindi nila sinunod yung mga ah, ethical considerations natin when building the project. So ayun, so nung nagsa-study ako sa masteral, maraming banggit sa'min na sikat na projects, kumbaga sikat na problems sikat na projects sa country or overseas, international, na hindi lang siya dahil sa hindi sila nag-follow sa rules, kundi hindi nila finalo yung ethical consideration when building the project. So, ano yung example ng mga ethical considerations na yun? Example, if there are experts in that field na nagsasuggest na ito yung magiging consequence ng project ninyo kapag tinuloy nyo siya. So, if hindi pinakinggan itong mga experts na ito, dito nagkakaroon ng problem. And sometimes, yung mga problems na yun yung nagre-result into disasters. Ano po? Okay, so what is, first before tayo kay ethics, ito muna tayo sa professionalism in petroleum engineering. So, as petroleum engineers, you have to make sure that you are professional in the field. Ano po, you also ensure that, kumbaga, you also have to make sure na pinapahalagahan nyo ang bawat isa. Ano po, so kumbaga, yung lahat kayo ay experts sa fields at may kanya-kanya kayong skills. Ano po, kung sakaling yung katrabaho ninyo sa company, expert siya sa ganitong bagay and napansin niya hindi na siya safely gamitin or hindi na siya ethical gamitin or kumbaga may problems na siyang na-encounter or nakikita dun sa inyong project, pakinggan niyo siya. Ano po, or at least pakinggan niyo siya kung meron siyang mitigation strategies na pwedeng i-implement kung sakali. And as a petroleum engineer, you should be competent. You must possess technical skills and specific knowledge to perform duties effectively. Ano po, so you have to make sure that you will be updated in the technological advancement and make sure to follow the best practices in the field. You also have to be responsible. Ano po, responsible for the work's quality and safety. Ano po, you have to make sure that your project meet the regulatory standards. And at the same time, you should have integrity. Ano po, honesty and transparency in terms of results, conducting research, and even communication with the stakeholders. And lastly, you should be accountable. Ano po, accountable in your actions, in your every decision, in the project. Ano po, so since kayo ay yung magiging project manager, you should take responsibility for any mistakes or oversights na hindi nyo agad na-address. Ano po, kumbaga, you will be fully accountable dun sa mga decisions ninyo. Okay, in terms of ethics, ethics in petroleum engineering, it involves applying moral principles and values in decision making. So kumbaga, before kayo mag-create ng decision, ito yung last nyong question sa sarili nyo. Ethical ba to? Ano po? So kumbaga, ito yung mag-ensure sa inyo na hindi siya makakasakit ng tao or even the environment. Ano po? So ang purpose ni ethics sa mga projects is it ensures the health and safety. So it ensures
workplace safety, kumbaga napapangalagaan niya yung health ng ating workers. Nakikita din, and also this ensures na nakakapagbigay tayo ng or nakakapag-address tayo ng safety protocols, and we regularly do safety drills, and we have to make sure na everyone is using PPE. Part yun ng ethical considerations. And also health impact, if makikita nyo na itong project na 'to magko-cause siya ng long-term health impact sa mga communities, even sa mga workers, do we need to continue this project or dapat ba i-ground na natin siya for termination since nga hindi na siya ethical? Kaya sabi ko sa inyo, last question nyo when building the project, is it ethical? Okay, next ay environmental stewardship. So, ethics ensures that companies follow the required documentation or required paperworks or mga permits in implementing the project, and also yung environmental impact assessment to be as petroleum engineers, you should be honest kapag kayo yung gagawa ng environmental impact assessment. So this assessment, it ensures na mapoprotektahan natin yung wildlife and ecosystems. Also, ethics ensures fairness and equity. It ensures equal opportunities for all employees, and at the same time, engagement na din siya with the communities. Ayan, kumbaga si ethics, it ensures providing local employment or opportunities sa communities nearby the project. And then lastly, hindi pa pala. Second to the last, confidentiality. So part ng ethics is yung ating data protection and ensuring that engineers should sign NDAs to protect the confidential information, lalo na kung kayo ay connected sa isang private company. So they are very strict about this sa NDA. And then lastly, yun nga, companies or private companies should obtain the necessary permits and licenses before starting in a project. So hindi dapat matatapos yung project na wala siyang lisensya or permit to do the project. So dapat siya ay kumpleto sa permits. Ayan. So examples ng lack of professionalism and ethics in our industry. So there are histories in the past na nangyari because lack yung or kulang yung or hindi nila masyado isinabuhay yung ating ethics and professionalism. So first is yung Deepwater Horizon oil spill. If you have seen the movie, so you can see na masyado nilang minamadali yung project, and even yung cementing, hindi na nila na-check kung tama ba. So, kung tama ba yung pagkakagawa, kung maayos ba siya. And that's why it resulted into a disaster. At the same time, si company man, masyado siyang strict kasi naghahabol sila sa mga quotas nila. Aside from that, another case study, the Sustainable Oil Sands Development. So, this is in Canada. Ito naman is yung ethical consideration na dapat na mention dito is yung pag-balance natin ng yung economic benefits ng oil sands development, and hindi sila masyado nag-follow doon sa sa kanilang regulations. Yan. Okay, so as part of the SPE, sabi ko nga sa inyo, since wala tayong board, so we follow the code of ethics ng SPE. So meron silang code of ethics posted in their website. So also meron din tayong sinusunod na ethical guidelines. So this was
presented by American Association of Petroleum Geologists. So, para lang din siyang Code of Ethics ni SPE. Ayan, so yung kanilang principles is related into data integrity, professional conduct, and transparency in reporting. And then lastly, since tayo ay may mga chemicals na hinahandle sa industry, we also follow the ICHEMS-E Code of Professional Conduct. So it provides a framework for ethical practice across various engineering disciplines, including sa atin sa petroleum engineering, since we handle a lot of chemicals then ano po. And then lastly, challenges in professionalism and ethics. Some companies have problems in balancing this interest. Ano po, minsan nahihirapan sila, hindi nila ini-involve ito in decision making. At the same time, in related to global standards and regulation, and public perception and trust. So, kumbaga, engineers must work to build and maintain public trust. Paano natin ma-ensure na meron tayong public trust? We have to demonstrate transparency, accountability, and commitment to ethical practices. Ayan. So, for the last one, sa case analysis 7, ito na lang po yung ating sasagutan. So, kailan ang submission ng 7? Sa 22 po. Okay? So, ito lang ang gagawin ha, page 116. So, 22 ang submission sa base natin. Okay, so do you have any questions regarding sa topics natin? So, guys, bale, ang magiging coverage ng final exam natin, same coverage ng midterm. And then for, nadagdag lang for finals is yung, so make sure nyo na may alam kayo tungkol sa project nyo kasi pag nagtanong ako doon, baka mamaya wala kayong maisagot. And itong professionalism and ethics. Ayan, so kumbaga dyan lang iikot yung additional questions natin related sa inyong final project and dito sa professionalism and ethics. Okay, may tanong po ba? Wala. Okay, sige. Sige, kung wala naman kayong question, you can ask naman questions next week regarding your final project and if anything you want to consult. And then, ayun, I'll meet you at 22. Mag-meet tayo sa 22. Then, sa 29, you may use that time ko to finish your final project. So, hindi na tayo mag-meet noon. I'll see you again in December 6. So, meaning mag-meet tayo ng 22 and December 6. So, after noon, final exams na. Ayun. So, tuloy nyo, tapos nyo yung semester. Second sem na kayo next year. Sino kaya ang gagraduate na? Anyway, lahat ba kayo regular dito sa O2? May irregular naman dito. Okay, parang mix kasi kayo eh. Anyway, kaya nyo yan, matatapos nyo din ng engineering. Konti na lang. Ano po? Ayan, so, yun lang naman sa akin for today. Wala na akong further announcement. Just finish your final project and case study. And then, ayun po. Thank you for attending today. And I'll see you next week. Bye-bye, guys.